Well, minsan kapag gumaganda yung buhay natin, ito po yung tungkol sa provision ng yung week natin. Minsan pag gumaganda yung buhay, may tendency, hindi ko sasabing lahat, na nakakalimot tayo kapag na-promote, lumaki sweldo, may bonus, may racket, naging doble yung kita ng negosyo, maraming kliyente. Madali nating isipin minsan na pinaghirapan ko to, galing ko talaga, diskarte ko to. Ganito po nangyari sa mga Israelita na nilabas ni Moses sa pagiging alipin for 400 years sa sa Egyptian slavery sa Egypt po, no? And then sabi ni God, titira kayo sa promised land, magagarang bahay na hindi nyo naman tinayo, maraming taniman ng ubas na hindi nyo naman tinanim. Mula sa pagiging alipin, magiging malaya kayo. Kaya ito yung warning ni Lord, papunta sila sa promised land. There's a tendency na yumabang kayo. Pwede nyo raw sabihin, sa pamamagitan ng talino ko, ng galing ng kamay ko, pamamagitan ng kahusayan ko, tinan mo nga naman, yumaman ako. Maganda naman pong sabihin na tayo naghirap, pero ito po ang sabi na sa Biblia, ang warning ni God. Moses, sabihin mo sa kanila, Deuteronomy 8:18. Ito po yung warning. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya daw po yung nagbibigay ng lakas para tayo bumangon sa umaga. Yung sabi ni Brad Ted, siya raw po yung nagbibigay sa atin ng kaisipan, ng talino, ng skills, ng oportunidad, ng favor, ng health, connection, open doors. Ang trabaho po ay blessing. Pero huwag natin kakalimutan yung blesser, yung taga-pagbigay ng blessing. Yung sweldo po, yung promotion, yung negosyo lumaki, yan po ay channel ni Lord. Ultimately, for 2 days, tinatopic na natin, siya po yung source. Ang danger po kasi, kapag nakalimutan natin ang source, there's a tendency na maging mayabang tayo. There's a tendency naman, pagka wala, nagpapanik tayo. Kapag mataas income, confident. Pag na-delay yung sweldo, anxious. So remember po, remember the Lord our God. This verse is not just about money. It's about memory. Remember the Lord your God. Kasi kapag naalala mo kung sino ang source, hindi ka magiging alipin ng pera. Hindi mo gagawing Diyos ang trabaho mo. Yes, work hard, be excellent, be responsible. Well, all for it. Mag-budget, mag-ipon, magbayad na utang, magplano. Pero tandaan po natin, God is the one who gives you, who gives me, who gives all of us the ability to produce well. Kaya today, bago ka magtrabaho, bago tayo mag-compute, mag-worry, mag-pause and pray muna tayo. Sabi mo, Lord, salamat, meron akong galing. Salamat, meron akong lakas. Lahat ng ito galing sa iyo. Kaya tanong ko sa inyo ngayon, mga brad, saan ka ba mas kumakapit? Kay Lord o sa boss mo? Kay Lord ba o sa negosyo mo? Kapag may financial pressure, prayer ba ang una nating response or panic? At paano mo magagamit yung resources mo in a way na na-honor si Lord? Ulitin ko po, Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Tayo po manalangin, Panginoon. Tuwing umaga po, inaalala namin kayo. Kaya nga may segment na napakahalaga lagi sinasabi si Brad Ted dito at ni Chacha, itong segment na nagpapaalala na may Diyos na pwede namin takbuhan. Lord, kung puro lang kami bagay na temporal, Lord, walang mangyayaring eternal. Lahat ng bagay dito ay mawawala rin. Pero yung relasyon sa iyo, hindi mawawala. Tulungan mo kami, Lord God, wag yumabang pag kumikita na. Wag lumaki ulo pagka sumisikat na. Kundi alalahanin ka sa lahat ng pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.